Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Matatagpuan sa Awit 145. Awit ng pagpupuri. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang gawa mo nakahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan, ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gawa upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi nagbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, habang nabubuhay sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa Diyos na aming Panginoon. Ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ang Diyos na tapat sa aming buhay. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Lord, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat, O Diyos. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ilagay mo sa aming puso ngayong oras na to, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, O God, na ginagawad sa bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ang pagpupuri namin ay makarating sa kaluklukan, Panginoon, ng iyong trono. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, ikaw po ang sumama, Panginoon, sa amin, sa bawat isa na nakikinig ngayon at nanonood, Panginoon. Hipuin mo nga po sila, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng puso nila ng pagpupuri, Panginoon, sa iyo, sa Diyos na lumikha sa amin. Ibinabalik namin, Panginoon, ang lahat
ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ibabad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang sa laging ihaw sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ibabad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging ihaw sa'yo. Ang kailangan lang ibabad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensyo mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging ihaw sa'yo. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
napakabutihan ng ating Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Purihin ka. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Dakila ka. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust and walk in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust and walk in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart,
Sa iyo lamang, O Diyos, ang papuri at pagsamba. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y titiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, Amoy para sa lahat. ating
sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y gagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, oh Diyos, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, oh Diyos. sa'yo ang papuri At pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, oh Diyos. sa'yo ang Papuri at pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, purihin ka, away tapat, oh Diyos. sa'yo ang papuri Ikaw lamang at pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, oh Diyos, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahin, o Diyos, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa palakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhang puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot at salamat,
sitwasyon. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. O Diyos, ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y Gagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Rin ka. Oh, Diyos. Oh, Diyos. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. At muli, isang napakagandang pribilehiyo sa bawat isa na makapakinig ng salita ng Diyos. At bago ang lahat ng ito ay samahan niyo akong manalangin bilang pasimula. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat at nagagalak o Diyos sa umagang ito na ibinigay mo sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa iyong pagsama sa buong nagdaang linggo, Panginoon, na iyong iningatan ang bawat isa. At aming dalangin ngayong umaga, O Diyos, na ang iyong mga salita ay na iyong turan, Panginoon, sa amin ay magtatak sa aming mga puso at maging kalakasan, Panginoon, ng aming mga espiritu, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging matalas ang aming isip at lalong higit na maintindihan ang iyong mga salita. Pagpalain nawa ang umagang ito at gabayan ang iyong banal na espiritu at maging turan, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At muli ay isang napakagandang pribilehiyo po ito na muling makapagturo sa bawat isa. Matagal na panahon po tayo na hindi nagkita-kita, especially sa church dahil sa pandemic na ating nararanasan ngayon. Ay nawa ang ating pag-aaralan po ay ating maging kalakasan at for sure po na bawat isa ay makaka-relate sa ating pag-aaralan. Samahan niyo po ako magbukas sa Hagay chapter 1. Isa po itong maikli lang po ito na aklat. Ito ay composed lang po ng 2 chapters. At part po siya ng minor prophets. Kahit siya ay minor pero hindi siya kulang o hindi siya nagkukulang
sa salita ng Diyos. Pagkat ang mga salita na nandito, sinulat ni Propeta Hagay ay punong-puno ng aral. Kung nandiyan na po kayo, ay ihanda po ang inyong mga tenga, panulat at papel. Kung gusto nyo pong mag-notes upang meron po kayong balikan kung kayo po ay nagsusulat. Kung nandiyan na po, ay samahan nyo po magbasa. Iniutos ni Yahweh na muling itayo ang templo. Chapter 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay. Noong 2nd taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia. Noong unang araw ng 6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubabel na gobernador ng Juda, anak ni Sealtiel, at pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga tao sa taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Kita nyo po ang bawat salita na tinura ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Hagay ay matalim. Hindi siya maganda kung tutuusin. Sapagkat sa ating nararanasan ngayon na pandemic ay higit tayo nakaka-relate sa mga ito. And bago po natin simulan ang pagbabalangkas ng chapter na ito, ay tayo muli magbalik ng kaunti. Tayo po ay brief history lang. Kasi upang mas lalo natin maintindihan kung bakit ito ang napili ng Diyos na ihayag sa bawat isa. Samahan niyo po ako magbukas sa Ezra chapter 1 para mas maintindihan natin bakit kaya ganito ang tura ng Diyos. Kasi dito sa history kasi, kung inyong ating nabasa o binabasa sa pagkakasunod-sunod po ng Biblia, after po ng Chronicles, ang mga pangyayari ito, yan si Propeta Hagay, nagsulat ng Hagay, si Ezra, si Nehemiah, ay halos sila yung magkakasunod na mga book. Kasi dun yung pagkatapos ng ma-exile ng Israel sa Babylonia, ito yung muling pagbabalik nila. Ito po, babasahin natin sa Ezra chapter 1. Ang pagbabalik, pinabalik ni Ciro ang mga Hudyo. Noong unang taon na paghahari ni Ciro sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias
ng udyokan ni Yahweh, si Ciro, na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Sabi dito sa verse 2, ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patibayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba ng Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop gayon din ng mga kusang loob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Kita nyo po na doon pa lang sa unang part ng Ezra o yung unang pagbabalik, inaatas ng hari ng Persia o ni Ciro na muling bumalik. Ito po ay ordinansa. Kasi ito po ay sinulat at sa pamamagitan po niya, ginamit ng Panginoon si Ciro o si Haring Ciro ng Persia para muling makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Kasi sila ay 70 years na captive o nasa captivity. Nasa Babylonia po sila. Dinala sila doon. After nilang masakop ng Babylonia, ay doon sila dinala ng nagtiis sila doon ng 70 taon. O 70 years silang naandoon sa Babylon. So lahat sila, o siguro mga ilang generation na yung nagdaan at na hindi sila nakakabalik sa Jerusalem. Kaya po doon, kaya natin binasa. Kasi tinuran kasi ng Diyos na sinabi dito na yung muling pagtatayo ng templo, ginamit ng Panginoon ang hari ng Persia upang maging instrumento upang muling makabalik ang mga Israelita at lalo na higit yung maitayo muli yung templo ng Panginoon. Ito po yung ito isang nakakatuwang bagay dito dahil kung ating muli din babasahin, puntahan din natin. Kasi para isang mas paglilinaw. Kasi sinabi din to sa Jeremiah na ito'y mangyayari. Kumbaga, itong pagbabalik ng Israel ay fulfillment nung nakita o yung pinahayag ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Kita nyo po, pagkakasunod-sunod po nun ay before po yung Babylon captivity, nauna po si Jeremiah o si Propeta Jeremias. Kasi siya yung huling, hindi naman pala huli, siya yung propeta kasi na labis na naghinagpis kasi wala nakinig sa kanya dun sa lahat ng itinuturo ng Diyos bago pa man dumating yung ano ba yan, yung panahon na itinakda ng Panginoon upang sila'y masakop ng Babylon. Pero kung nangyari kaagad yun at hindi na mangyayari yung 70 years nilang pag-aantay bago sila makabalik, kung nakinig na sila noong panahon ni Jeremiah. Pero sa plano ng Panginoon ay talagang mangyayari yun. Kaya atin pong basahin din kasi upang meron tayong paglilinaw. Kasi sabi dito sa chapter 29, ito, lagi nyo na itong nakikita at nababasa, yung 29:11. Pero doon tayo sa una doon dahil mas maintindihan natin bakit ito nangyari. Ito po yung minsan kasi nagagamit itong konteksto na to ng hindi angkop at hindi tama sa pagkakabasa. Kasi kinuha lang nila from one verse. Pero dapat basahin ng buo para mas malaman natin yung buong thought ay tinuturo ng verse o nung chapter na iyon. Para hindi kulang yung mga salita. Ngayon, basahin natin. Kasi sinabi dito sa
29 verse 10, sabi, subalit, ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Ito na yung favorite natin. Lagi natin ito pinokot na verse. Verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung magaganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, o ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titupunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Kita nyo po na ito'y prophecy na ni Propeta Jeremias, na pamagitan ni Jeremias mula sa Panginoon, na muling makakabalik ang Israel sa kanilang bayan. At balik na po tayo dun sa konting history lang, medyo mahaba na nga eh. At balik na tayo dun sa Haggai chapter 1. Sabi kasi dito, basahin ko din sa English mamaya. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Haggai noong 2 taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia. Kita nyo po, iba na yung hari. Nakalipas na. Pero si Ciro po ay ama ni Dario. O siya, si Dario po ay si Darius the Great. Siya yung pumalit kay Haring Cyrus o si Haring Ciro. Kaya po nag-iba yung pangalan. Doon sa Ezra, sinabi doon na nagbigay ng ordinansa, nagbigay ng ng pahintulot na makabalik ng mga Israelita ay si Haring Ciro. Pero dito sa panahon ni Haggai, si Haring Dario na yung nung nagsalita ang Panginoon kay Haggai ay si Haring Dario na yung nakaupo sa Persia. Pero siya po ay anak ni Ciro. Successor po siya. Kaya hindi dapat tayo malito doon. Ito'y matagal na nangyari, 520 BC. Matagal na panahon na. At muli kong babasahin naman sa wikang English. Kasi nakakatuwa to. Kasi ako din, nagbigla ako kasi una ko siyang binasa sa Tagalog. Nagulat lang din ako kasi sa English translation ay may kakaiba. Tingnan po natin. Gagamitin ko pong version ay NLT. Kasi ito yung inayos nila sa yung mga dates sa ating kalendaryo. Kasi yung gamit nila dito yung Hebrew calendar. Kaya iba yung pagkakaayos ng mga dates, tsaka yung pagkaka-describe kung paano mo babasahin yung kalendaryo. Sabi kasi dito, a call to rebuild the temple. Verse 1, on August 29 of the second year of King Darius' reign, the Lord gave the message through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Saltiel, governor of Judah, and Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Kita nyo po, yun nakakatuwang bagay. August 29, kahapon po yun. Ngayon po ay August 30. Kita mo na mga bagay ay napapanahon. Anniversary nun kahapon, August 29. Yung muling iniatas ng Panginoon. Kita nyo po na even to the dates ay ang Panginoon ay nakaka-amaze. Hindi ko din alam kasi hindi ko naman siya binasa sa English kaya nagbabalangkas lang din ako kung ano yung ituturo sa umagang ito. Natutuwa lang ako sa Panginoon dahil
upon reading, kasi nagko-compare ako ng mga binabasa at dahil inaaral ko siya, ngayon nakita ko na, aba, bakit August 29 yung date? Yung pala, nangyari siya during that time. And nakaka-amaze ang Lord dahil hindi sinadya, ito'y iniloob ng Panginoon na ating mabasa. Punta na tayo dun sa ating pinaka-aralin. Inuutos ng Panginoon na muling itayo ang templo. Sa pamamagitan po, sa ating binasa sa Ezra chapter 1, sa pamamagitan ni Haring Ciro ay naglagay ng ordinansa, nagbigay din ng pribilehiyo kasi sinabi doon na lahat ng gagamitin at lahat ng kailanganin para sa pagtatayo ng templo ay isusupply ng kaharian ng Persia. Sinabi po yun doon. Kung babasahin niyo yung later part ng Ezra. Medyo mahaba kasi yun. Hindi naman yun ang pag-aaralan natin kundi ito. So, assignment na lang po sa bawat isa yun siguro yun. Yun ay sinabi ng Panginoon na ultimo yung pagpapagawa ay isusuplayan lahat ng gagamitin. Even yung, kasi kasama dun sa ordinansa na yun, sa Ezra, ay nabanggit po yung mga bagay na kinuha ng Babylon ay ibabalik. Lahat ng kinuha doon sa temple, yung mga gamit, yung mga basin, yung lahat, yung mga lagay ng ilaw, yung mga ilawan, kasi lahat yun nung itinayo nung panahon ni Solomon ay talagang lantay ng ginto. Yung iba, gawa sa ginto at gawa sa pilak, lahat ng mga precious stone and metals para dun lang sa temple. At may mga dedicated items na para lang dun sa templo. Ngayon, lahat yun kinuha ng Babylon nung panahon na sila ay sinakop na Babylonia, ni Nebuchadnezzar. Kaya lahat ng yun, sinama din, nandun po sa talaan, may talaan to sa Ezra, sinabi yun doon na lahat ng yun ay ibabalik. Kasama nung pagbabalik ng mga Israelita ay sila din ay lahat ng bagay na yun ay ibabalik kung saan siya kinuha. Yun nga po, kaya kasama dun sa templo na maibabalik ang mga yon. Ngayon, punta na tayo dun sa pinaka-main topic natin. Kasi dito, mayroong mga puntos na sinabi yung Panginoon na makasalita. Kasi may i-relate natin ngayon sa ating nararanasan sa ngayon. Kasi, alam nyo naman, 6 months na nga tayong nasa gantong estado ng buhay. Ito na yung ating new normal sa ngayon. Pero yung mga naunang buwan naranasan natin, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil naranasan natin ang kalwalhatian ng Panginoon bago pa man mag-lockdown. Yun lang din yung nakakamiss kasi yung sama-sama tayo nagpupuri, nagpapasalamat doon sa templo o sa ating church, the building. Pero, gaya na sinabi ko, ano yung kahalagahan nitong ating binabasa? Ating pag-aaralan dun sa nararanasan natin sa ngayon. Sabi kasi dito, ganito ang pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga tao na taong ito na di umano hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Bilang tao, tayo po ay templo, o yung ating katawan ay templo ng Espiritu. Sabi dito, hindi pa napapanahon na itayong muli ang templo. Kasi we're busy sa lahat ng bagay. Kung may trabaho ka, nagtatrabaho ka. Kung nag-aaral ka. Kung ikaw naman may pamilya, di ba? Busy ka din sa iyong family. Lahat ng yun, kung susumahin natin, lahat ng, kunwari, nagtatrabaho ka ngayon, yun ay for your future. Kung nag-aaral ka, yun ay for your future din. Yun ay para sa iyong sarili. Ano naman ang para sa Diyos? Katulad nung tinura ng Diyos doon, sinabi ng Diyos na hindi pa napapanahon para itayo yung para sa Panginoon. Kita nyo po na parang
in our part na all this time na tayo tatrabaho, nag-aaral, focus tayo sa ating mga sarili. Hindi natin nabibigyan ng ng kahalagahan ang para sa Panginoon. Sige, tuloy ko na po. Unang punto, sabi dito, dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, ito po yung number 1 na tanong. Kasi may Q&A kasi may mga tanong at mayroon ding mga sagot na sinabi ang Panginoon dito. At alam kong lahat ng ito ay pinararanas sa atin ng Panginoon sa ngayon. Una, sabi dito, unang katanungan sabi dito ng Panginoon, tama ba na naninirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Kita niyo po, mabigat yun na salita. Kasi, kita mo ikaw Ben, sample lang, kunwari ako, busy ako sa aking pamilya. Kasi ganito po ang realidad na nangyayari sa church. Pag dumating ang panahon na ikaw ay nakagraduate, may meron ka ng trabaho. Yung trabaho, halos kainin lahat ng oras mo, yung lakas mo, and minsan nga, yung oras, yung araw na para sa Panginoon ay hindi pa naibibigay. Ganon din sa mga estudyante, para pag dumating ang panahon na sila ay nag-aaral, dumating yung panahon na nakakain din yung oras na dapat para sa Panginoon. Sabi doon, tama ba na busy tayo sa pagbubuo, so, pagpapaganda ng ating future, pero yung para sa Panginoon, nasaan? Kita nyo po. Sige, pangalawang tanong natin sinabi ng Panginoon. Sabi dito, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Ano ito? Itong ating nararanasan sa ngayon. Kasi ito, kung ikaw ay may personal na pagkakakilala sa Panginoon, nararanasan at nararamdaman mo kung may hindi tama sa iyong buhay. Yun lamang ay pagpapaalala ng Panginoon. And yung ating nararanasan sa ngayon ay realidad ng salitang ito. Hindi ba natin napapansin kung ano nangyayari sa atin? If you think it is normal, it is not. Kita nyo po, nagbabasa pa lamang ako, wala pa ako sa pagpapaliwanag. Ito na yung sagot naman. Nagtanong ang Panginoon at sinagot niya din bilang paglilinaw sa mga nangyayari sa atin. Sabi dito, marami na kayong naihasik, ngunit kakaunti lamang ang inyong ani. Kita nyo po. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. Lahat ng ating pinaghihirapan, tira nyo po na hindi makasatisfy sa ating needs. Dahil nga, hindi natin nabibigyan ng kahalagahan yung para sa Panginoon. Sabi pa dito, may mga alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. Yun yung realidad ng mundong ito, na kahit anong gawin mong pag-inom ng alak, it will never satisfy you and never na magiging sagot sa iyong problema. Kita nyo po na kahit ang Panginoon ay ine-emphasize yung salitang yun. Binibigay niya ng diin at binibigyan niya ng tawag doon, ng kahalagahan. Pagkat tulad nga ng sinabi ng Panginoon, ang Diyos mismo nagsalita mula sa part na ito, ay
hindi yun ang magpapasaya sa'yo. Sabi pa dito na may damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Ito yung isang pinakamatindi. Sabi dito, kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Kita nyo po na kahit gaano tayo naghihirap para sa ating kakainin, para sa ating sa future ng ating pamilya, sa future ng ating asawa, sa future ng ating mga anak, ay sabi nga dito, kahit tayo kumikita, ay kinukulang pa rin. Bakit? Bakit kaya? Ako, napatanong din ako bakit ito ang salita ng Panginoon sa part na ito. Nagiging selfish ba kami sa aming mga buhay at nakakaligtaan namin yung pinakamalagang bagay na para sa Panginoon? Ito po yung ikatlong tanong, sinabi ng Panginoon. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari sa inyo? Ito na yung sagot. Ito na yung sinaantay natin. Bakit nga ba nangyayari lahat ng ito? Bakit natin ito nararanasan? Bakit natin ito nararamdaman? Bakit natin ito pinagdadaanan sa ngayon? Ito po, sabi dito. Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin mula sa pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon mabigyan ng karangalan. Kita nyo po, doon lang sa pagtatayo ng templo. Kasi ito, panahon na to, mag-6 na buwan na nakalipas. Hindi normal yung ating paraan ng yung ating nakagisnan, yung traditional way of worship service. Kasi we do it online. Lahat ng ito. All, from scripture reading, Bible study, even praise and worship. Lalo na itong ating ginagawa. Pag-aaral ng salita ng Diyos ay online. Hindi ito yung traditional way. And also I think, nalulugod kaya ang Diyos sa paraan na kami kumikilos. Pero isang nakakatuwang bagay dahil kahit ganito yung sitwasyon natin, hindi yun natigil at hindi yun napigilan ng pandemyang ito. Yun ang nakakatawa sa Panginoon dahil mga anak niya ay hindi nagpapigil sa ating nararanasan. Pero balik tayo doon sa ating pinag-aaralan na sabi ng Panginoon hindi siya nasisiyahan doon sa nauna sinabi. Busy tayo sa pagtatayo ng ating sariling mga bahay, pagpapalago ng ating mga negosyo, busy tayo sa ating mga sarili. Nakalimutan natin yung para sa Panginoon. Ito yung number 1 na tinuturo ng Panginoon sa atin ngayong pandemya na ating nararanasan. Ang magkaroon tayo ng panahon para sa Panginoon. Kita niyo po, sabi doon ng Panginoon sa verse 8 na hindi siya nasisiyahan sa mga ginagawa natin. Kaya pumunta kayo sa kagubatan, iniutos niya na muling itayo yung templo. Muli nating itayo yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi minsan, masyado tayong busy. Aminin natin yun na pagka-occupied yung ating isip ay may mga bagay tayong nakakalimutan at nakakaligtaang gawin. Dahil occupied yung ating utak. Kunwari, sa work. Dahil lang iniisip mo ay trabaho, marami kang nakakalimutan ang bagay. Minsan nakakalimutan mo kumain, nakakalimutan mo maligo. Yun po, example, sa part ng Panginoon dahil nagpaalala siya na dahil doon sa ating kabisihan sa mga bagay na yun, nakalimutan natin yung ating personal time
para sa Panginoon. And sabi nga ng Panginoon, hindi siya nalulugod sa ating ginagawa. At ito, tuloy ko na ulit. Sabi sa verse 9 ay, umaasa kayo na ani ng masagana, ngunit kayo nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isasambulan. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagmapaganda ng inyong bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Kita niyo po. Sabi nga po sa New Testament ay tahanan ng Espiritu Santo. Yung templo ng Panginoon o yung nag-uugnay sa atin sa Diyos ay wasak. Dahil busy tayo o abala tayo sa pagpapaganda, pagsasaayos ng ating mga sariling buhay. Kita nyo po, yung realidad. All this time, lahat, kahit balikan natin yung mga panahon na tayo ay nagsisimula pa lang magtrabaho, mag-aral. Di ba po, mga times na naglalaylo tayo sa gawain ng Panginoon. Napapabayaan natin yung pinakamahalagang bagay na dapat nating ginagawa. Bigyang papuri at lugod ang Panginoon. Ito po yung title pala ng ating pinag-aaral. Kanina pa tayo nagsasalita. Pero sabi dito, ang akin po nilagay, ang mga gawain na nagbibigay lugod sa Diyos. Marami kasing uri. Ito is example lang. Tuloy ko na ulit yung pagbabasa. Kasi binabasa ko lang po ito. Hindi ko sobrang nilaliman. Pero ito understandable siya sa wika natin at sa translation sa English. Kahit basahin natin ay mabilis natin ito maintindihan. Dahil una-una, ito'y hayag na sinabi ng Panginoon. Talagang kailangan din natin talaga magbasa para tayo maturuan. Sabi sa verse 10 ay, iyan ang dahilan kaya kahit tamog ay hindi kayo mapatakan. At ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang pinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at sa kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak at lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Kita nyo po na lahat ng yun, lahat ng ating nararanasan sa ngayon ay maaari na sa kapabayaan natin doon sa pinakamahalagang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Atin pa bang nabibigyang lugod ang Panginoon? Bawat oras ba ay atin pang iniisip ang Diyos? Sabi ko nga, ang Panginoon ay hindi nagsasawa sa pagpapaalala at hindi din nagsasawang magturo sa atin. Kaya habang may oras pa tayo ay lagi nating alalahanin ang lahat ng ito. Hindi pa ako tapos sapagkat nasabi ko lang yung mga puntos. May 3 tanong na sinabi ang Panginoon at doon sa mga tanong na yon ay sinagot din niya. Binigyan niya ng linaw kung bakit natin nararanasan ang mga iyon. I'm sure nakaka-relate kayo sa inyong sitwasyon sa ngayon. Pagkat realidad yun na lahat ng ito, lahat ng ating nararanasan ay pagtuturo ng Panginoon. Tingnan naman natin kung ano yung response ng Israel
doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi dito, sa verse 12, natakot ang sambayanan kay Yahweh. Kaya't bilang tugon ay pinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod ni na Gobernador Zerubabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak, gayon din ang buong sambayanan na nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ang pinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Kita niyo po, yung with fear or with trembling, with fear and trembling ay sinunod nila ang Panginoon mula dun sa salita o sa binigay na ng Panginoon na mga salita na hindi siya nalulugod sa ating mga ginagawa, ay with fear and trembling ay sinunod nila ang Panginoon. Ito pa, tuloy ko ulit ang pagbabasa. Nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan. Ito po yung ating keepers. Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbibigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubabel na gobernador ng Juda at si Josue na pinakapunong pari, kundi ang buong sambayanan na lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Noong ika-24 na araw at ng ika-6 na buwan ay 2 taon ng paghahari ni Dario. Kita nyo po na nangako ang Diyos na papatnubayan. Hindi lang yun, hindi lang patnubay, kundi binigyan pa ng lakas ng loob ang bawat isang sumunod o tumalima sa salita ng Diyos. Kita nyo po na sa pamamagitan ng mga salitang sinambit ng Panginoon ay buong takot at buong puso sila nagtiwala sa Panginoon na gawin ang ipinagagawa niya. Siguro tulad din dapat ng mga Israelita yung kanilang response sa sinabi ng Panginoon ay gawin din natin. Total at ano naman sa lockdown stage pa naman ang ating bansa, ay lubos-lubosin natin itong panahon na ito upang magpalakas at magpalago sa Panginoon. Kasi kita nyo naman po na kung paano ang Diyos na nangusap sa pamamagitan ng Propeta Hagay ay ganun niya pinababatid yung salita na hindi siya natutuwa doon sa mga ginagawa natin in the past few months na walang nangyayari sa atin. But itong pandemyang ito ay talagang sobrang daming damage na ginawa sa buhay natin. Hindi normal na yung oras ng ating pagtrabaho, hindi na din normal yung oras ng ating pagpasok sa eskwela, hindi na din normal yung oras ng ating pagsamba sa Panginoon. Dahil nga ito daw yung ating new normal. Ngayon, isa lang sa pinakamagandang ginawa ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para lalong palaguin at palalimin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya nga patuloy tayong magpalago pagkat ito yung tutulong sa atin para tayo ay makaraos sa ating pinagdadaanan. Sabi nga ng Panginoon dahil di siya nalulugod dun sa dati nating mga pinagkakaabalahan.
pinutol lang ang Panginoon ng lahat ng iyon. Binigyan niya kumbaga ng rest ang lahat sa mga bagay na pinagkakabalahan natin. At ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maging tulad ng Israel, ay buong takot tayong sumunod sa mga bagay na ikalulugod niya. Ngayon, sabi ko nga, ang titulo nito ay mga gawain na nagbibigay lugod sa Diyos. Isa lang ito, ay maraming pa. So, habang tayo may oras, habang tayo may panahon, habang tayo may lakas, i-maximize natin yung oras upang mag-aral ng kanyang salita at ganun din na manalangin para sa ating mga kapatid na nakaranas ng matindi na pagsubok na binigay ng Panginoon. Nawa ay maging kalakasan din natin. May babasahin lang ako dito sa part ng na sa English version kasi itong huli kong binasa, sabi kasi dito na sa verse 14 nitong ating binasa sa Haggai chapter 1. So the Lord sparked past tense the enthusiasm of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the enthusiasm of Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the enthusiasm of the whole remnant of God's people. Kita nyo po, enthusiasm. Yung salitang yun ay buong sigla. Yung ka-excited nila sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang takot, pati yung kanilang kagalakan na sundin at gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Tulad din ng Israel, tulad ng itinuro ng Panginoon sa umagang ito na buong galak nating sundin at magpatuloy tayo sa paglago, sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Ay walang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lamang. Nawa ay ating nakita o pinababati ng Diyos sa atin. At kung nandun tayo sa part na hindi nalulugod ang Diyos sa ating buhay, ay gawin natin yun. Itama natin yung lagay natin sa part ng Panginoon na siya naman ang nabibigyan ng lugod. Kung tayo ay nandoon sa sitwasyong iyon, ay nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na makaraos at maitama ang ating mga puso. Bigyan oras, pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi yung ating binasa, yun ay fulfillment ng prophecy ni Jeremiah and fulfillment ng pangako ng Panginoon para sa Israel. At nawa sa ating buhay, ma-fulfill din ng Panginoon yung mga binigay niyang mga pangako. Kaya tayo laging sumunod sa Panginoon. At alam ko, yun ang makakapagbigay lugod sa Panginoon. At wala nang iba. Ay nawa ay napagpala ang bawat isa ng salita ng Diyos na inihayag niya sa pamamagitan ng propeta Haggai sa kanyang mga sulat at turat sa kanyang aklat. Sabi ko nga, even though na nasa minor prophets, ay hindi kulang kundi punong-puno ng aral ang bawat salitang inilagay ng Diyos doon. Kaya nawa ay napagpala tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. At bilang magtatapos, tayo manalangin. Kung tayo man ay nando sa sitwasyon na ang Diyos ay hindi natutuwa sa ating ginagawa, ay tayo dumalangin at lumuhod, magpakumbaba sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay kang tapat sa iyong mga pangako. Ang iyong mga salita na inihag yung ngayong maga
ay pagpapatunay lamang na you're a promise keeper, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sa pagkakataong ito ay pinarealize mo sa amin, Panginoon, yung baka pagkukulang sa aming mga oras, Panginoon, sa pakikipag-usap sa iyo. Ano din, O Diyos, yung oras na aming mga nilalaan para sa aming mga sarili, Panginoon, ay sa iyo namin dapat inilalaan, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila sa pagpapakita mo, Panginoon, sa amin ng yung mga salita ay binigyan mo linaw, Panginoon, na hindi ka natutuwa kung kami ay tulad ng yung templo ay wasak at hindi nakakapagbigay lugod sa iyo, Lord God. Sa tagal ng panahon na ginugol namin sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, Panginoon, ay itong pandemic na ito naging daan, Panginoon, upang kami ay mag-focus, Panginoon, naman sa iyo, Lord God, sa iyong gawain, sa pakikinig ng iyong salita. Nawa ay sa bawat isa na nakararanas ngayon, Panginoon, ng iyong tinuran sa iyong mga salita, na hindi ka natutuwa, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Nawa ay puso po kami ngayon lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Tulungan mo kami, O Diyos, na makaraos dito, Lord. Tulungan mo ang makabalik, Panginoon, sa pakikinig, sa pagsamba, sa pagpupuri sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa iyong mga salita. Turuan mo ang aming mga puso na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa mga bagay na hindi nakakatulong, Panginoon, sa aming paglago, tulungan mo kami, O Diyos, na maalis ang mga ito. Mangyari nawa ang iyong plano sa bansa aming tinitirhan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang may alam ng kinabukasan. Lalong higit ang ikaw ang nakakalam ng aming kalalagyan, Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa, sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa iyo lamang lahat ng papurit pasasalamat. Sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po sa pakikinig. See you next week. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba.
magpupuri sa'yo. Oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik na. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ipapayag na tatahimik na. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay na.